So ito pong ating pag-aaral ngayon ay tungkol ito sa atin. Kaya po ito, maganda po itong maunawaan po natin mabuti. So ang talata, ang konteksto po niyan, sisimulan po natin yun sa verse 18. So sa verse 18, nasabi po diyan, may mga Saduceo na lumapit kay Jesus at nagtanong, ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ano daw po itong mga taong ito? Hindi naniniwala na mayroon pang muling pagkabuhay. Ang pangalan po ng kanilang sekta ay mga Saduceo, mga Sadducees. At ang sabi po dito, sinabi nila, Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moses, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon may pitong magkapatid na lalaki na nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya na walang din silang anak. Ganon din ang nangyari sa ikatlo. Hanggang ikaapat na kapatid, namatay silang lahat na walang anak na babae. At sa huli, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba ang maging asawa ng babae iyon? Dahil napangasawa niya ang pito. Now, sa verse 25, punto po 25, sabi niya, sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi ninyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang pag-aasawa, magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Ngayong umaga, nais ko pong deliver ko sa inyo kung ano pong mayroon tayo sa future. Kung mayroong anong turo ang Bible, ang salita ng Diyos o ang Panginoon Kristo tungkol sa iyong future bilang alagad dito sa lupa. So makikita nyo sa pag-inobserba ng talata, yung grupo ng mga Hudyo na ang sekta po nila ay ang pangalan sa Saduceo. Never po sila niniwala na mayroong pang muling pagkabuhay. Para sa kanila, pag namatay, tapos na. Amen. So, may mga tao din hanggang ngayon, yung mga mag-anak ko na pag namatay, wala na daw, parang aso lang. So, makikita po ninyo na ipinaliwanag ng Panginoon dito sa mga taong ito. So, ang mga ito, ang nagtangka na ipaliwanag sa Panginoon si Philip na mali ang doktrina ng muling pagkabuhay. During that time kasi, mayroon po pong ibang mga sekta na iba rin ang doktrina ng Hudyo. Ang pangalan po ng sektang yun ay mga Pariseo. Ang mga Pariseo po ay naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. At yung mga taong iyon, ang mga tinuruan ng Panginoon, sinabi ni Lord na mga lumalapit sa kaya mga Pariseo, ay sinasabi ni Lord na malapit ka na pagharian ng Diyos. Ito po yung mga taong ito kasi naniniwala po sila sa muling pagkabuhay. So yung mga taong lumalapit sa Panginoon ay mayroon po silang natututunan tungkol sa future, sa buhay, sa kabilang buhay. Ang pinag-usapan po natin ngayon, yung dito, yung present day po natin dito, at yung pagharap natin sa pagpunta sa ikalawang buhay. So ang banal na kasulatan ay dalawang klase lang ang pupuntahan ng tao sa ikalawang buhay, langit at impyerno lang, wala pong purgatorio. So makikita natin na pinapakita ng Panginoon kung anong mayroong estado ang tao. Dahil dito, sa mga talatang ito, meron po tayong matututunan kung ano po ang tinuturo ng Panginoon sa magiging kinabukasan natin. At dito marami po tayong mga learnings dito sa mga talatang ito. So yung mga Saduceo, nagtangka po silang ipakita sa Panginoong Hesus na mali yung doktrina na mayroong muling pagkabuhay. Kaya dito may tatlong bagay po tayong matututunan. Yung kalikasan po ng buhay natin dito at ang kamatayan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang una nating matututunan dito, yung kalikasan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa verse 25, ang sabi po niya, yung nature natin pagkatapos ng mamatay dito sa lupa. So anong merong nature? Ano-anong magiging kalagayan? Ang sabi po sa 25, sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang pag-aasawa. Magiging katulad sila ng anghel. Magiging katulad daw po tayo ng anghel sa langit. So sa langit, wala nang pag-aasawa. Tingnan po niyo mabuti. Yan po unang matutunan natin. Sa langit, wala nang pag-aasawa. Sabi ng Panginoon, ang mga tao
ay matutulad na lamang sa mga anghel. Kaya yung dahilan kung bakit may pangangaral na yun. Kasi dito sa lupa, we are family. Amen? Makikita po nyo dyan, yan ang una. So, yung kalikasan ng kamatayan natin dito sa lupa, pag tayo namatay, mapupunta tayo sa ikalawang buhay kung tayo ay disciple o tayo mananampalataya. Sa langit tayo at doon wala nang pag-aasawa. So anong learnings ngayon dito mga kapatid? Una, ang pag-aasawa dito sa lupa ay institusyon ng Diyos na itinayo niya. At ang Diyos ang unang nagkasal sa unang tao si Adam si Eva. So ang nagtayo ng pag-aasawa ay ang Diyos. Amen. So yung institusyon na to ay nakibat dito ang mga responsibilidad ng lalaki sa kanyang asawa at ng asawang babae sa kanyang asawa. At sila yung mabubuhay na isa, hindi dalawa, kundi isa. Ang magiging isa lang pamilya. So ang pag-aasawa ay may kabalikat na tawag natin na responsibilidad. Sabi natin sabay, responsibilidad. Pagdating sa ikalawang buhay, tinanggal ng Panginoon ang responsibility. Kaya sabi ng mga pastor, kung meron pa sa langit pag-aasawa, sabi niya, ang papakasalan ko pa rin ay yung aking asawa. Naalala ko si Pastor Rinilini pa, sana buhay pa. Ang sinasabi, kung meron pa daw pag-aasawa sa langit, ang papakasalan niya, yung asawa niya pa rin. Kaso lang, wala nang ganun eh. Sa Bible, wala nang pag-aasawa sa langit, wala na. Tayo matutulad sa mga anghel ng Diyos. Na mayroong buhay na walang hanggan, walang kamatayan, na kung ang buhay ay puro kasiyahan at wala nang mga kalungkutan. Kasi sinasabi ng Bible, lahat ng pain, lahat ng hirap, wala na. Mabubuhay tayo doon na katulad ng mga anghel ng Diyos. So dito, makikita natin, ang mga araw na makikita natin dito, lahat ng kabigatan tatanggalin ng Panginoon. Yan dahil kung bakit dito sa lupa, paspasan po tayo mga disciple ngayon, na ipakilala sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay sapagkat sa langit wala na pong pamilya, wala na pong pangangaral doon. Kaya po ang trabaho natin nandito, dito napaliwanag ng Panginoon na mali kayo yung inyong pinapaniwalang doktrina, wala na. Kaya nga po yung maniniwalang wala ng pagkabuhay ng muli, ayun po yung mga walang pag-asa. Pero yung mga tao naniniwala sa muling pagkabuhay, sila po yung pag-asa dahil dyan may pangangaral pag-share upang ang mga taong ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, habang may pag-asa po tayo, kaya nga, puspusan po ang ating anniversary, ang ating Thanksgiving celebration sa darating pong 30. So kung mayroon po kayong invite, please po magpa-register po kayo kay Atiging mamaya. Sabihin mo ako ganito ang sasama ko, ako ganito ang sasama ko. Para malaman po natin sa anniversary kung ilan po tayo. Amen po ba? Tutulong po ba kayo? So mamaya bago po kayo umuwi, magpa-register po kayo kay Atiging, sabihin po ninyo, ako mayroon akong isasama ganito. Ako mayroon. Lahat po tayo dito na nandito ngayon, magpalista po kung ilan sasama. Ako po magpapalista din na kulang-kulang 10 po aking palilista. Ang aking invitado ay kulang-kulang 10. Plus yung kung na-invite ko pa sa baba ng 2 simbahan na may pupunta. So magko-confirm na po sila. Ito ang dahilan kung bakit may pangangaral dito sa lupa. Na dapat tayo, una, target natin ang ating family na talagang sikapin natin kasi dito sa lupa, pamilya tayo, amen. Ang isa pang aral dito, yung pamilya natin hindi sa Panginoon, hindi talaga tunay nating pamilya. Ang tunay talaga nating pamilya ay yung mga nasa Panginoon talaga. At ito ang maganda. Pamilya natin dito, kaya ngayon gusto ko mag-asawa dito sa lupa, sapagkat sa langit wala nang... Hello? Andiyan yung pamangkin kasama ang girlfriend. Palapakan natin ang Panginoon. At ang good Diyos pumasok po sa police. Kaya pag nag-apply ng pulis, may pulis na po tayo. Kung si Marlon ay magtutuloy-tuloy, 2 na silang pulis. Ikuha. Masarap makita ang pamilya ng lilingkod dito sa lupa. Amen. Kasi bakit? Sa langit, magkaiba na kayo ng estado. Hindi na kayo pamilya, hindi na kayo mag-asawa. Kami ni Mrs. dito, mag-asawa kami. Pagdating sa langit, single na tayo ulit. Amen po ba? So kailan kayo magsisikap
na maging alagad ng Panginoon ng mga taong ito, ng mga malaki sa buhay. Pag late na, so meron tayong harvest event, may preaching po ng salvation. It's time. At kasi ang preaching po sa anniversary, hindi naman para sa atin. Ang preaching sa anniversary, para sa mga bago. At tayo mga datihan, ang gagawin natin, tayo ang mag-serve. Hindi tayo mag-serve, tayo mag-serve sa pagkain, tayo ang sa kanilang mag-aasikaso. Andyan po ba kayo? Hindi tayo ang asikasuhin, tayo ang magtutulong-tulong bilang pamilya para ito mapasama sa pamilya ng Diyos. Kasi pagdating sa langit, ano na? At least, pasok-pasok po sila. Amen po ba? Wala na, ano doon? Kaya dito sa lupa, we are one, we are family. With the same purpose, mayroon tayo sa isang layunin. At pagdating mo sa langit, tayo matutulad sa mga anghel ng Diyos. Yun po ang pinaka-final destiny ng isang alagad ng Panginoon dito sa lupa na nagpatuloy. So kaya kung mayroon po kayo gusto maging kapamilya ng Panginoon dito sa lupa, maging bahagi ng kanyang mga alagad, ay ikaw po yun at ako ang magpupursige. Dito, makikita natin sa talata dito, pinakita po ng Panginoon sa mga Saduseo na sa langit, wala nang pag-aasawa. Kasi itong mga Saduseo, ini-expect ko nila na kung mayroong ganun, sabi niya na muling magkabuhay, sino ang magiging mamapangasawa ng... Kasi pitong magkakapatid na pangasawa ng isang babae. Ayon sa batas ni Moses kasi, halimbawa ako panganay, meron akong kapatid na 3. Namatay ako, obligasyon ang sumunod sa akin na pakasalan yung aking asawa para magkaroon sila ng anak para sa akin. Yun po, nakalagay sa Bible eh. Pag namatay yung isa, wala na ng anak, obligasyon ng pangatlong kapatid na mapangasawa yung asawa ko. At kung wala na, ibig sabihin wala nang pwede magpakasal ng kapatid ko, ibig sabihin malaya ng asawa ko mag-asawa ng iba. Yan ang nakalagay sa Bible. Ngayon, sabi po ng mga Saduseo, sa kabilang buhay, sino mapapangasawa ng babae? Yung lahat ito na pangasawa niya. Hindi nyo kasi alam ang kasulatan. At hindi nyo naunawaan ang scripture, sabi po ng Panginoon. Kaya ganyan ang inyong turo, ganyan ang inyong aral. Mapupunta yan sa kapamagang walang hanggan. Yung aral na walang muling pagkabuhay, hindi sa Diyos. O makikita po ninyo, yan ang unang teaching dito. Kaya nga po ang unang learning natin dito, yung magsikap po tayo na yung mismong membro ng pamilya natin, makakaya natin sa Panginoon. Kasi dito sa lupa, pamilya tayo. Amen? Paano sa kabilang buhay? Kaya habang nandito tayo sa lupa, linihin po natin ito. Pangalawa, na makikita po natin dito, ay sa makikita po natin learning dito sa 25, yung presensya ng Diyos. Napakahalaga. Sa pangalawa, sabi sa verse 24, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi po ng Panginoon dyan, paning-paning kayo dahil hindi nyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito sa mga Saduseo? Ang imposible sa tao, magagawa ng Diyos. Amen. Yung pang ibig sabihin niya. Pinaliwanag dito ng Panginoon sa kanila na sabi, hindi nyo ba alam na ang Diyos, hindi nyo pa ba nabasa na ang Diyos natin ay Diyos ng, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay? Ano ibig sabihin niya? Sabi niya, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at siya yung Diyos nagpakita kay Moses sa pamamagitan ng isang punong maliit na nangniningas. Ano ibig sabihin niya? Ang Diyos ay Diyos ng buhay at hindi patay. Ibig sabihin, siya ang Diyos ng generation to generation. Hindi po siya namamatay. Amen? Amen. God is a God. Hindi po siya Diyos ng mga patay. Siya Diyos ng mga buhay. Pinaliwanag ng Panginoon niya kung paano mula kay Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Moses, hanggang ngayon, generation to generation, hindi siya namamatay. Kaya Diyos siya ng mga buhay. So sabi po dito niya dito, tinulong ko niya sa mga Saduseo, hindi na naunawaan ang scriptures. So yan, makikita po ninyo. So yung pangalawa, hindi nila naunawaan yung kapangyarihan ng Diyos. God is a God. Siya po yung Diyos ng buhay. Meron kanta niya, inabot ko, baguhan lang ako, may kinakanta yung mga bata, God, not dead, He is alive. God not dead. Kaya kanta ng mga bata, may palakpa sa isayo pa. At ang pangatlong learnings natin dito, yung pagkilala sa kasulatan.
Sa verse 24, sabi ni Lord, maling-mali kayo dahil hindi nyo nauunawaan ang kasulatan o ang scriptures. Ito po ay pumapasok ito kung sa atin ngayon ay devotion. Napakalaga. Kaya kung isa kang alagad ngayon, wala kang devotion, hindi ka nag-devotion. Ano ngayon pa mo unawaan ng scriptures? Matutulad tayo dito sa mga Sadducees na walang unawa sa scriptures. Kaya mahalaga pag nagbabasa ng Bible ng pray talaga para mauunawaan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, alam po ninyo na sa heaven, wala nang pag-aasawa. Yung po ang pinaka-exciting mapalaya ang Lord sa lahat ng uri ng obligasyon at responsibilidad. Heaven is a place of not surprise, but it's a place of feel. As a child of God. Kaya exciting po ang heaven. Meron ako napanood na isang video na kung saan namatay po ang bata. Ang tatay po niya backslider, ang nanay po niya lukewarm believer. Ang tatay po niya anak ng pastor, ang lolo po niya pastor. Ang bata 8 years old namatay. Namatay po siya. Hindi naman totally namatay. Ibig sabihin yung bata po nakahiga, wala nang may buhay, humihinga, pero hindi na po. Mahirap explain. Nakahiga na lang siya, humihinga lang. Humihinga lang po siya. Pero hindi pa nalamutan ng hininga. At nung siya po magising, marami po siyang ikunento sa kanyang ama, sa kanyang ina. Ang sabi po niya, dinala ako ni Jesus sa heaven. Nagulat po siya. Yung bata pala, dinala ni Lord, nag-transport papuntang heaven para meron ipakita. At kunento po niya ang lahat ng bagay. Siya po yung nagkwento, yung kinento ko nakaraan, siya po yung nagkwento habang aki-aki ni Jesus sa lansangang ginto. May mga nagtatrabaho ng bahay ang mga anghel, may mga mabagal, mayroon hindi na gumagawa. At pinaliwanag ng Panginoon. Yung mga mabilis daw ang pagtatrabaho ng mga anghel, ito ang may-ari daw po noon ay aktibo sa pagiging lingkod ng Diyos. Yung naman mabagal, medyo mabagal daw po yung may-ari noon. Yung hindi nagtatrabaho, tumigil na daw po yung may-ari ng bahay ngayon dito sa lugar. At doon nakita po niya yung lolo niya. Nakita niya yung lolo niya doon sa heaven. Nakita niya yung mukha ng kanyang lolo. Sabi niya, sino yun? Hindi niya ma-describe. Hindi niya ma-describe. Tapos nagala-gala yung bata doon sa bahay at nakita po niya yung lumang picture, yung lumang kwadro, picture na nakalagay sa dingding. Yan. Nakita ko yung doon. Yan. Nakita ko yung doon. Nandoon yan. Binati nga niya ako, sabi niya gano'n. Lalo, yung anak, yung tatay niyang backslider, nangilabot. Sabi niya, hindi niya bing. Sabi niya, grabe to. Kaya mula po noon, yung tatay po niya na backslide, bumalik sa Panginoon. Kasi na-proof niya na sa heaven, ang heaven ay totoo. Dahil doon sa kanyang anak. Tapos siya nag-describe kung anong mayroong itsura si Jesus. Pinaliwanag po niya, ang sinturon daw ay ginto, ang buhok ay ginto ang buhok ni Jesus. Siya mismo ang nagpaliwanag. So, kinoconfirm po niya kung anong mayroon sa Scripture. So, ang Scripture ay nagsasabi sa atin na kailangan maunawaan natin ito. At kung wala tayong Scripture, tulad ng mga Sadduceo, meron lang silang relihiyon. Walang Scripture. Meron ba ganun relihiyon ang mga tao? May relihiyon, walang Scripture. Walang ganito, araw at gabi. O meron mga believer din sa mga simbahan na mayroong Scripture. Yung Scripture nasaan? Nasa eskaparate. Hindi binabasa. Dahil lang kung bakit walang understanding dito. Hindi nila alam kung anong meron sa future. Basta alam nila ang pupunta sa langit. Eh ano nga meron sa langit? Amen po ba? Alam po ba niyo kung anong meron sa langit? Basahin yung book, Revelation. Anong meron sa langit?
Ano sabi? Ang lansa ay ginto, tubig ay parang kristal. Ano ba kasunod? Mansyon ang tahanan, at tubig o puno na nagbibigay ng buhay. Ano sabi ni Tony Rodeo? Kinanta ko yung formulation. Langit na tahanan, ang sa akin ay kanyang inilaan. Galing naman. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan, mga luha ay kanyang papahirap, maging sino ka man. Palapakan natin ang Panginoon. So makita po ninyo, yung mga bagay na yan, pinaliwanag ng Panginoon sa mga Saduseo. So ang learnings natin, anong mahalaga? Habang nandito tayo sa lupa, dito tayo sa Scripture. Ano ba na maging kalagayan, huwag po nating i-escape ang devotion. Without understanding sa Scripture, maliligaw po tayo. At para po makita natin at maging masaya ang heaven po natin, mas magandang makita natin, kasama natin. Maganda dito po, makikilala pa rin natin kung sino yung ating pamilya. Yun nga lang, hindi na tayo pamilya noon. Di po ba? Ewan ko anong tawagan. Sister, brother, wala ko nakalagay sa Bible. Basta nandun tayo sa langit, mamamayan ng kalangitan. Maaaring si Sarah din, kilala ko pa doon. Eh paano? Ang sabi kasi ng Bible, magbibigyan daw po tayo ng glorified body. Eh, I think ano ba glorified body sa paningin mo? Sa Tagalog, maluwalhating katawan. Ano ba yung maluwalhating katawan? Ang example ay dito. Sabi ng Panginoon, kung ano ako, ganun din ang mangyayari sa inyo sa kalawang buhay. Nung mabuhay na muli sa Panginoon, hindi nga siya nagpahibo kay Maria, di ba? Huwag mo akong hibuin. Sabi nga. Then, sa takot ng mga Hudyo, pumasok sila sa bahay na nakasara ang kwarto. Saan dumaan? Tubang mo sa pader. Sabi ko sa tatay dito, ganun pala ang maliwalhating katawan. Saan ko nakita yan sa pelikulang X-Men? Mayroong isa doon na mutant na ang kakayahan niya, tumangko sa pader. Eh, bago na gawang pelikulang yun, nasa Bible na siya. Na ang glorified body, kung paano si Jesus Christ nagkaroon ng glorified body, nakikinig po kayo, ganon ang kalalagayan ng isang alagad dito sa lupa ng Panginoon na mamatay sa muli niyang pagbabalik magkakaroon ng glorified body. Kaya nga maging katulad ng anghel, kasi ang mga anghel meron silang glorified body. Tinuro na Apostol Pablo sa Corinto na mayroong kariktang panglangit, mayroong katawang panlangit, at may katawang panglupa. Iba ang katawan ng panglupa. At ang sabi sa Bible, ang panlupa ay pangit. Sabi mo sa mo, yung katawan mo yan, pangit yan. Huwag kang magpaganda dyan. Huwag mo ipagmalaki yan, pangit yan. Mayroong mas maganda dyan. Ang mas maganda dyan, glorified. Kung ngayon ay medyo pinipintasan ka, maitim ka, hindi ka nila kursunada, huwag kang mag-alala, dito lang yan. Hindi yan kayang pantayan ng ibibigay nila sa langit. Anong sabi ng unang Corinto chapter 2, verse 8 to 10? Sabi niya, wala pang mata nakakita, walang taingang nakarinig, walang isipang nakaisip ng mga bagay na inanda sa iyo ng Diyos. That is the glorified body. Palapang natin. So yun ang future mo. Kaya huwag tayong hinawa. Dito sa lupa, saklit lang yan. Hindi tayo aabot. Ulalampas na 80 marahil. Likok na tayo. Pero ang maganda na paghandaan natin ang ating future. At ang magandang paghahanda ng future yan o. Yung pamilya natin dito sa lupa, yung gusto magpamilya, walang problema yan. Nakalagay sa Bible naman, kailangan mag-asawa. Mag-asawa ka talaga. Dahil sa heaven, wala nang pag-asawa. Kung may kantang sanlibutan, sa langit wala nang bir. Wala naman talagang bir doon eh. Wala na may pag-aasawa. Gusto mag-asawa. Sabi ni Lord, ang dapat, para hindi magkasala, asawa. Di po ba? Nakalagay sa Bible yan. Pero, siguruhin mo, may kabigat na responsibilidad
Na yung mga pangasawa mo, kaya nga sabi nun, huwag kayong makipumatok kasi baka mahirapan ka, hindi mo madala, malaking problema yun. Amen? Buti si Erlene, kaya niyang i-drive. Atin ka ha? Wow. Nakatawa si ano, under ba? Under? Hindi. Ibig sabihin, may obligasyon lang siyang akayin. Kasi bakit? Kawawa si future. Maating ba yun? Ngayon po ba yung mga kapatid? May naiintindihan tayo ngayong umaga? So yung learnings po natin, yan, mga anniversary po tayo. Dapat po talagang pagsikapan po talaga natin ito. Na marami po ang magtaglay ng buhay na walang hanggan dito pa lang sa lupa. Mga taong, anong tawag sa atin? Mga taong alam ang future. Amen. Ang future po natin ay hindi nililihim ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Sino nakakaalam ng inyong future? Wala. Pero ngayon, alam niyo na kung anong inyong future. Pag namatay ka, nasa Panginoon ka, anong meron? Anong meron? Mayroon kang glorified body. Mayroon kang buhay na walang hanggan, katulad ng mga anghel. Ngayon, ang tungkulin natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao, dala natin upang maging katulad natin. Ang tawag natin yan sa ID, ano yun? Ano yun? Duplicate. I-duplicate natin sila. Gawin natin silang kapareho natin. Para pagdating ng araw, mawala man tayo, yung duplicate natin, magtutuloy-tuloy din kay Lord. Amen po ba? So yung mga kaya natin sa 30, i-duplicate po natin sila. Yung kung ang purpose po natin, duplication. Ma-duplicate natin sila, na magkatulad natin sila, at mawala sila doon sa mga doktrina na kung saan wala pong pag-asa. At dadalhin po natin sila, namunuwa natin sila na ito ang future. Sino ngayon ang nakakaalam ng future? Sabi mo sa katabi mo, alam mo na kayo ng future mo. Huwag mo sabihin mo, alam ang future mo. Ang mananampalataya, ang alagad ng Diyos, dapat alam mo kung anong future mo. Hindi ako nagsasalita tungkol sa kinabukasan mo dito sa lupa. Nagsasalita ako tungkol sa, ako pwede ko na i-predict. Makinig kayo. Ang batang hindi nag-aral, alam mo na kung anong kinabukasan. Nga. Ang tao nag-aral nakatapos, may future. Yan. Mag-asawa man, maganda. Diba? Si Erwin, nakatapos, nag-apply. Pag nakita niyo nakasukbit ng baril na yan, may pulis na siya, may sweldo yan. Buhay yung kanyang magiging misis. Ay nakita ko, nagpatarpulin eh. To God be the glory. Wala pa ka natin si Lord. Sabihin, pwede na. Nasasabi niya, may future na ako dito, pulis ko to. Okay mga babae, mga mananampalataya ngayon, huwag kayong pipili ng tambay, wala kang future dyan. Sasabihin ko sa inyo, wala talaga. Hello? Automatic yun. Kaya yung mga professional, asawa ng tambay, ang tawag ng salimutan doon, hindi ko na sabihin mo, pangit, hangal. Alam ang tama, hindi ginawa. Hello, nandiyan pa kayo? So dito sa lupa, kung dali mo i-predict kung mayroon kang future sa isang tao. Si Jane nga, pumatol sa akin. Pumatol sa akin, sabi niya, hindi niya alam kung may future sa akin, wala. Kung inasawa niya ako at wala, hindi niya inalam yun, hangal siya. Dapat alam mo kung anong pipatulan mo. Ay, ikaw, Rosan. Naniniwala ko may future ka rin. Joke lang to, pero ibig sabihin, huwag kang tatanggap ng alam mo wala kang future sa buhay niya. Yan ang alagad. Ang alagad, dapat inaalam mo kung ano may future. Kaya sabi ko, ang buhay dito sa lupa, predictable. Hindi matanggap ng ibang pastor yan. Dahil yung Diyos lang daw nagsasabi, ang nagpipredict. Totoo po yan. Ito naman talaga. Pero ang Bible, tinuturuan tayo i-predict kung anong meron tayo sa kinabukasan. Dito pa lang, nagsalita po ko sa inyo. Para sa dito pa lang sa atin. Narinig nyo kanina sinabi ko, ang ayaw magtapos ng pag-aaral, walang magandang kinabukasan. Hindi ko sinabi walang kinabukasan, walang magandang magiging kinabukasan. Amen. Pag may takot sa Diyos, mas maganda rin. Yun ang magkakaroon. Ang sinasabi ko muna, yung pan dito muna sa lupa. Ngayon, kung mayroon kang pananampalataya, yun ang may magandang kinabukasan. Kaya ngayon, halimbawa, sino sa inyo dito mayroong mga meron sa inyo ng tawag dito? Sino dito sa inyo yung may nanghanda ng kabaong pag namatay? Meron?
So, ano ba yung sinasabi mo? Oh, wala kayo. Ibig sabihin, hindi nyo alam kung anong meron. Magiging masakit kayo ng inyong pamilya. Dapat meron kayong ganyan. O, pang dito lang sa lupa yan. Pero mas maganda kung napaganda natin yung ating future sa kabilang buhay. Amen po ba mga kapatid? So kaya, ang kagandahan ngayon, ano man ang ating estado ngayon mga kapatid, na nahulog man tayo sa mga bagay natin kinamagsakan, pwede tayong bumagon, pwede tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos dahil mayroon tayong magandang future. Ang ating pinakapag-asa, ang future natin. Kaya kung mayroon tayong pamilya ngayon, ikaw ang magsisikap nito, manalangin, magpasting sa Diyos, na kabagan tayo ng Panginoon, ang ating mga kasama sa pamilya natin ay makakilala sa Panginoon. Ang sa gayon, sama-sama po tayong pupunta doon sa langit at magkakaroon po ng tinatawag na buhay gaya ng mga anghel ng Diyos. Yan po ang ating malaking pag-asa. Kaya mga kapatid, dito sa lupa, bilang alagad, ang sinasabi ko po alagad, hindi unbeliever. Bilang alagad, isipin po natin mabuti, dito pa lang sa lupa, you can predict your future. Pwede mong i-predict ang future mo. Andyan po kayo mga kapatid. Ikaw ang pipili ng destinasyon mo. Dito sa lupa, hanggang sa ikalungkot. Tandaan mo, ang pagpili mo ng iyong maging kinabukasan dito sa lupa, ang magsasabi kung anong mayroon ka sa kabila. Ulitin ko po yan. Ang naging desisyon natin dito sa lupa na maging kinabukasan natin, ang magsasabi kung anong mayroon tayo sa kabilang buhay. Siya po yun. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maunawa natin na mayroong buong buhay na walang mga naghahantay sa atin. Ang buhay natin dito sa lupa hindi mahaba. Nasabi nga ng Bible, parang usok lang, nasabi lilitaw at pagkatapos mawawala. Enjoy your life before you expire. Pag nasa Panginoon tayo, enjoy natin ang buhay natin bago tayo mag-expire. Amen po ba? O yung mga dalaga, okay mong balaga. Pastor, wala na palang mag-asawa sa langit. Mag-asawa na ngayon pa. Taga pa, 8 anyos ka palang eh. Ang madalihin. Tapos ka muna. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Iba na ang generation ngayon. Ang iba ang generation ngayon. Kaya mga kapatid, ibig sabihin sa'yo ng muli ng pagbabalik ng Panginoon. So itong learnings natin, sa conclusion natin, may tatlong bagay tayo dito na dapat balikan. Ang una po ay, ang buhay dito sa lupa ay iba sa karanasan natin sa panlangit. Pakinig po kayo, yung buhay natin, yung experience natin dito sa lupa ay iba sa magiging experience natin sa panglangit. Kaya sinabi ni Pablo, Apostol Pablo, na mayroong panglangit at may mga pang lupa. Alam mo ba yung excited ako doon? Doon sa katawang panglangit. Yung glorified body. Tingnan nyo ngayon isa't isa. Yung medyo matanda na wala nang pakialam niya sa mga kilay-kilay nyo kung anong gagawin. Pero mga nag-iedad ng mga 40 hanggang 60, maraming ginagawa yun sa buhay nila. Isa-isayin ko ba? Nagbubunot ng kilay. Nagtatanim ng kilay. Everything. Pero alam niyo ba, yung ating tatanggapin ng glorified body, perfect. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Yung katawan natin, hindi talaga siya, no? Hindi pa yung glorified. Okay na yan, pero hindi talaga yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Doon lalabas ang tunay ninyong kagandahan. Natawa tuloy ako doon sa kwento ni Pastor Larry. Pero daw kung mahilig yung magpa-opera. At, ano tawag? Yung nagpapabalat ng balat, nagpatapal na sa ilong, pinabago niya lahat ng mukha niya. At paglabas daw po, lahat gabago na. Ibig sabihin, hindi na, nag-iba na ang itsura niya. Paglabas daw ng kalsada, nasagasaan ng
nasagasaan, patay. Pagdating daw po sa kabilang buhay, sabi daw, Lord, ako to. Sino ko ba? Sabi niya, hindi kita kilala, hindi yan itsura ng ginawa ko sa iyo eh. Ba't ganyan na yan? Hindi kilala kasi binago niya eh. Kaya sabi mo sa katabi ko, huwag mong babaguhin yan, yan na yan. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, papalitan naman doon ng bago yan pagdating ng araw. Diba? So, kaya huwag po tayong huwag tayong maging sa ating katawan ngayon. Kung ngayon naging si Pastor, ganito. Huwag niyo itong iismulin. Kasi pagkakapulatan tayo pagdating sa heaven. Masabi, gusto niyo ko yan? Oo, siyempre, iba na ito ngayon. Binago na eh. Yan po ba kayo? Magagaw, gutuwa tayo. Wow! Diba? Diba? Nakikinig po ba yung nag-learnings na kayo dyan eh. Mukhang sa sobrang excited, nag-learnings na kayo dyan. Okay, mamaya, tukatin ito mamaya sa learnings nyo. Kung ano na magiging itsura. Usapan natin yung itsura. Ang pangalawang, sa conclusion natin, ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen po ba? Sinabi ko ng Panginoon sa mga Sadducees, mayroong muling pagkabuhay. Yan ang hindi nyo alam. Ang pangatlo, dapat meron tayong pagkaunawa sa scriptures, sa sulatan. Kaya mahalagang magkaroon ng bawat isa ng sariling Bible. At sumunod sa devotion. Kasi, pag dumating ang time na nangailangan ng salita na nyo sa ating pamilya at wala tayo dito, at hindi natin alam, hindi natin naiintindihan ang sinasabi ng kasulatan, ano magagawa natin? Kaya ang sabi ng Bible, kung ano lang tayo ngayon, yun lang pwede nating ibigay. Mas maganda, nasa loob ng isang taon, at least nabasa mo ito, pabalik-balik. Na-amaze ako doon sa isang babae na armor bearer ng taong nagmimento sa amin na 24 times niya nang nabasa ang Bible. Grabe. Kaya kung magsalita, wala po ako sa dulo ng kanyang buko. Babae yun. Anong meron? Because mayroon siyang understanding sa God's Word. At paano naman siya magkaroon ng understanding sa God's Word kung hindi nagbabasa? Hindi nagdedebosyon. Halimbawa, mag-boyfriend na lang. Kung ikaw, wala kang Word of God, ano naman yung babahagi mo sa iyong girlfriend o boyfriend? Kaya mahalaga po na mayroong scripture. Iyon ang problema ng mga Sadducees. Wala po silang, may religion sila, wala silang scriptures. At sometimes, mga ganyan ibang naniniwala ngayon, mga religion ngayon na ganyan na wala sa kanilang Bible. Naniniwala sila doon sa kanilang preacher. O sila yun. Pero tayo, hindi tayo tinuturuan ng ganun. Ang tinuturo po dito, everybody, every one of us should read your Bible. Ibig sabihin, bawat isa sa atin magkaroon ng Bible. Una, dahil dito sa atin, ang church natin ay campus, lahat tayo mag-aaral. So lahat tayo, dapat may sariling Bible, may notebook at may ballpen, at nag-take note. Okay pong alala, hindi lalampas ang 80 taon, matatapos mo rin ang obligasyon mo sa pagbabasa ng Bible. Hello? Hindi matatapos ang edad mo 80, pupunin ka ni Lord, matatapos na rin ang pagbabasa ng Bible. So, ang mahalaga po, nag-alam tayo ng kalooban ng Diyos sa salita ng araw at gabi. Dahil kung hindi, matutulad po tayo sa mga religious people na meron lang silang religion, pero wala po silang alam sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, doon sa mga Sadducees, mali-mali kayo kasi hindi nyo alam hindi nyo naunawaan ang scriptures, at the same time, hindi nyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi nyo alam na sa ikalawang buhay, wala nang ganyan. Di po ba? So, kung mayroon man dapat dito, ako, excited ako dito sa live na kung saan nandun ang Panginoon. Si dahilan kung bakit mayroong buhay na walang iba. Kaya si Pablo, makinig po kayo, kahit si Pablo, excited po siya. Siya po ang taong nagsabi na unexplainable na prepare ni Lord. Diba? Tingnan mo, imagine mo ang sarili mo. Ano daw ang hinanda sa iyo ng Diyos?
Basahin na po natin. Unang Corinto chapter, bago tayo mag-pray. 1 Corinthians, dahil hindi po sa atin ito. 1 Corinthians chapter 2. Yan. Chapter 2. Yan. Malapit na. Okay. 1 Corinthians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Ang sabi po niya, ang karunungan ito ay hindi maunawaan ng mga namumuno sa mundong ito sapagkat kung naunawa nila, ininasala at pinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na hinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano daw po? Walang taong nakaisip. Pero tingnan niyo ang option. Yung sinasabi kaninang kaya mong i-predict. Verse 10, ngunit ang mga bagay na ito'y ipinapahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na bagay o malalalim na isipan ng Diyos. Napansin ko yung preaching ngayon, yun ngayon. Wala daw pong taong nakaisip, walang nakakita, nakarinig ng mga bagay na pinrepare ng Diyos sa bawat isa din. Pero, pwedeng malaman sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, predictable. Sabi lang sa predictable. Predictable. Yan. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo yung ngayon. Pwede mo ba mag-predict kung anong mayroong kinabukasan niya? Halimbawa, kung ang tao tamad, alam mo na kung anong mayroong kinabukasan. Copy? Kopya? Kopya. Kung tamad tayo magbasa ng Bible, ibig sabihin, alam ko na kung anong kinabukasan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag daw tayo maging tamad sa pagbabasa. Kasi pag naging tamad tayo sa salita ng Diyos, alam mo mayroon tayo kinabukasan. Maaaring maging successful ka ngayon sa mga bagay sa karera natin dito sa lupa. Pero kung wala kang word of God, mag-fail ka. Ulitin ko. Maaaring maging matagumpay tayo ngayon sa karera natin dito sa lupa. Pero pag wala kang salita ng Diyos, mag-fail ka. Amen. Mag-fail ka. So napakahalaga ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng understanding. Let us pray. Pag-pray po tayo, sana magkaroon po tayo ng magandang learning sa inyo.